umaga. Pupunta tayo ng Magallanes, Cavite. And napupuntahan natin ngayon guys is Buhay Resort. Malilate ako ng 2 oras. Good afternoon guys, welcome back to my channel. So ngayon nga pala guys is March 10, 2026, Tuesday. And time check guys, 2:56 na ng hapon. And for today's vlog guys is pupunta tayo ng Magallanes, Cavite. And napupuntahan natin ngayon guys is Buhay Resort. Ang estimated na dating natin doon is 3:40 PM ng hapon. So yun nga pala guys, late na rin ako ngayon. Kasi ang check-in ko doon is 2 PM. Late na ako nakalis ng bahay kasi sobrang hirap akong mag-set up guys ng gamit ko sa motor ko. So tignan nyo yung mga dala ko ngayon. Since late na rin naman ako. And meron ako ditong malaking camping bag sa likod. And ito, 2 maliit na bag para sa lamesa sa trapal. And yun nga, since first time kong magka-camping ngayon, kaya hirap na hirap akong mag-set up ng mga gamit ko. Lalong-lalo na, ang hirap ilagay siya sa Raider kasi yung tangke ko, yung gas tank ko, nasa loob pa ng seat. Kaya nung nagpagas ako kanina, kailangan ko pang tanggalin ulit to para makapagpagas ako. Sana okay na to hanggang pagpunta ko ng Buhay Resort sa Magallanes. So tara guys, biyahe na tayo ulit. Grabe, 3:44 PM na ako darating doon. So alas 2 sana yung check-in ko sa Buhay Resort. And yun nga pala guys, quick info lang. Bago kayo pumunta ng Buhay Resort is i-PM nyo muna sila or mag-message muna kayo sa Facebook account nila. So lalagay ko na lang sa description yung Facebook page nila kasi kailangan yung magpa-reserve ng schedule ng motocamping nyo. Kasi guys, kung hindi kayo magpapa-reserve, pwede naman mag-walk-in kaso meron silang additional fee na 200 pesos. So yan, makakatipid din kayo ng 200 pesos if magpapa-reserve muna kayo ng schedule sa Buhay Resort. And syempre, pag nagpa-reserve kayo guys, magbabayad na rin kayo ng 50%. Sa case ko, 200 pesos yung motocamping. And then yung entrance fee is 400. And yung total ko is 600 pesos. Kaya nagbayad na ako sa kanila through GCash ng 300 pesos para makapagpa-reserve ako sa kanila. So dito tayo kakaliwa guys sa may Muzon Elementary School. So makikita nyo yan. And ito, may terminal ng tricycle dito sa kanto. Dito rin ako dumaan, nagbuhay forest ako. Dito rin sa Magallanes. So ayan, ayan yung elementary school. Mga pinupuntahan natin, parehas ng pangalan. Buhay forest, saka Buhay Resort. Di lang ako sure kung sa kanila din yun ha. Tatanong ko mamaya. Ayan o, ganda ng tanawin dito guys. Bukirin, ayan. Napaka-relaxing sa mata. Pero ingat kayo dito kasi may mga hams dito na gawa sa kahoy eh. Doon ako nabibiktima ng nakaraan. Daming lagotok ng sako doon. Ayan, ito, nakita ko na. Ayan oh. Kala ko kasi walang hams dito. So yan, sa unang crossing guys, kanang kayo ron. So yan, kaliwa tayo dito guys sa may bypass road. Kaliwa tayo dito guys. Ten kilometers pa guys bago yung next turn natin. So doon tayo kakaliwa sa Sitio Putol Road. First time lang natin makakapunta ron no. Grabe, bahapon na. Time check guys, 3:28. Malilate ako ng 2 oras. Grabe, luwag rito. Ganda ng mga bundok doon guys oh, kitang kita. Ganda rin doon oh. Wow. Anong bundok kaya yun? Ayan oh. Pati rito sa kabila. Ganda ng tanawin. Yun. Nakita na yung Magallanes oh.
Dun nakarang vlog ko dun sa Buhay Forest, natatakpan yan eh. Wow, ayun, kitang-kita na, yung parang Hollywood sign ng Magallanes. So malapit na tayo guys, no? 9.3 kilometers na lang. So next turn natin, 2.6 kilometers. Malapit-lapit na tayo. Kanan tayo dito guys, sa may simbahan. Ayan, makikita nyo to. Then kakaliwa na tayo guys ng Sitio Potol Road, 500 meters. Yan, dito tayo kakaliwa guys. So 13 minutes na lang, nandun na tayo. Pababa. Dahan-dahan lang guys, no? Accident prone area. Slow down. Kakaliwa tayo dito. Dito pala yung Papings. Kaliwa tayo dito guys. Pilipit Road. Ayan o, may signage siya ng Buhay Resort. This way. Bibili pala ako ng tubig guys. Sana may madaanan pa ako. Hindi ako nakapagbaho ng tubig. Sana meron sa Buhay Resort na mabibilan. Pero mahirap kasi kumasok kung meron dun eh. Sana may madaanan ako. Ganda na ng tanawin dun guys oh. Bili akong tubig kahit mga 1 litro lang siguro hanggang bukas. Overnight lang naman ako guys dun sa may Buhay Resort. So ang oras ng overnight nila dun guys is 2 PM to 12 noon kinabukasan. Bibili lang ako ng tubig guys. Ayan dito. May mineral po kayo? Kahit mga 1 litro lang po. 500. Sige po, pabili po akong 2. Sige po, magkano po dyan? May plastic kayo kuya? Sige, ano na po, 4. Pabili na rin po ako ng itlog. 4 din po. Padoble na lang ako tay. Baka maano sa motor. Mabutas. Salamat po. Thank you. Magkano po? 80. Tao. Ay, thank you po. So, ayan guys. Bumili na ako ng 4 na itlog saka 4 na bote ng tubig. So, tara. Punta na tayo ng Buhay Resort guys. 7 minutes na lang. So, ito yung pinabili natin guys. Nakasabit sa lever guard natin. So, hindi talaga lever guard yan. Sabitan ko talaga yan ng mga pinabibili. Dito tayo sa baba. Ito. Sana wag ka tumama. Yung itlog. Ayun siya guys oh. Ay, may nakalimutan akong bilhin. Sana may tindahan na lang dun sa Buhay Resort. Nakalimutan ko magdala ng kape para bukas ng umaga. So ayan guys, sa Buhay Resort. Tama tayo. Papunta ron. So ito na siya guys. Nakikita ko na. So dito tayo. Yan. Ito na guys, Buhay Resort. Yan, dito tayo papasok sa kanilang gate. Dito. Saan ang tao? So yan, may lagayan din ng stickers dito. Hello. Ay, hello po sir. Good afternoon po, late na ako. 2:00 po ang ano, di ba? Teka, baka mahulog ang gamit. So lawak dito guys. Ayun no.
So, ang daming space para mag-motocamp o kaya car camping. Ano po yun, sir? Ay, okay po. Yung 300, sir, na extra, pag-out ko na ba o ngayon na po? Ah, sige po. Gcash na lang po, sir. Sir, ito po, sinend ko yung 300 na remaining. Sige po. Okay po. Ito po yung ano po namin, conversation. Ito po yung payment ko nung una. Wala po yung ID sir. Okay. So, okay na po yan. Ito po. So, kaya tayo pepesto, guys. Pwede daw dun mag-motocamp. Pwede rin sa part na to. Okay, salamat po. Ano pangalan nyo, sir? Edwin, yan. Sa Sir Edwin. Ano po yan? Jesse po yung partner ko po. Ah, si Jessie, kapartner niya po. Okay po. Dito po, no? Pwede. Pwede dito. Yan, kabit tayo ng sticker dito. So, kaya maganda. Hindi matatakpan yung iba. Ito na lang. Yan. So, ikot lang tayo, guys. Hanap lang ako ng magandang spot. Kasi sabi ni Kuya, mag-isa lang tayo ngayon. So, pwede raw dito. So, bahala ko sana dito na lang. Kasi, ayan guys, yung CR area nila. Oh. Para malapit lang ako sa CR. Then, dito, may pavilion sila dito para sa mga events. Kaso, mainit naman dito. Ayan. Okay, sana pumesto dito, guys. Kasi, malapit lang sa CR. Tingnan ko muna dun sa kabila. Siguro kahit maglakad na lang ako sa papuntang CR. So, tingnan ko dito. Ayan, ganda dito guys, oh. Tapos may playground dun sa taas. Siguro dito na lang ako sa taas. Tingnan natin, tingnan ko muna yung taas. Ayan, malawak. Kaso, kaso yun lang, malayo lang ako sa CR. Pero mas maganda pumesto rito guys, kasi patag, ayun ang lawak. Dito na lang siguro ako pepesto. Sa gitna, ayan dito. Dito lang siguro. Okay na dito. Sana wag tayong mahulugan ng buho ko. Ay, may nahulog oh. Nice, ang ganda ng lugar. So, ayan guys, dito ako. Feeling ko dito na lang ako pepesto. Para ito yung view ko dito guys, yung gitna. Tapos ang daming puno ng buko. So tara, mag-setup muna tayo ng camp natin. So ito guys, mapakita ko sa inyo yung laman ng aking camping bag. So anong laman eh. So ayan. Dalawang inflatable na unan. And then ito yung gas stove natin. And then butane. Then yung mga merienda. Ito yung bed. And ito yung magiging sapin ko sa ilalim para kung sakali hindi mabutas yung tent natin. Ayan. So, dito ko muna lalagay yung mga basura. And ito yung nabili kong tent guys sa Orange Shop. So ito siya. Okay. So hindi pala yan guys. Nagkamali ako. Ito pala yung trapal. So ito pala guys yung tent natin. Na nabili ko rin to sa online lang sa Orange Shop. So, ayan siya. Yan. Automatic naman to guys, parang payong lang. Yan. Open mo lang yung mga paa. Then, itong kabilang paa naman. So, ayan na siya guys. Lalatag ko muna to guys sa ilalim. Tignan ko muna na ito. First time lang natin mag-camp. Yan. Inangin pa. Tirakasan tayo ng tent natin.
bubuksan ko muna to. Lagyan natin ng gamit muna sa loob. Mali ako eh. Binuksan ko agad. Hinangin tuloy. Dapat pala, nalagyan ko muna sila dito ng, ng hook. So, ito guys, time check for 54 na. So, hindi pa rin ako tapos mag-setup ng 10 ko, no? Ay, ng 10 ko, tapos na pala. Pero, nahirapan ako i-setup tong trapal. Hindi ko pa alam kung paano siya i-setup. And then, baka i-setup ko muna to. Lagyan muna natin ng hangin tong inflatable bed ko. So, para lang magkaroon ako ng pwedeng pahingahan dito sa loob. Manual lang yung pang-inflate ko dyan. So, ito lang yung kasama niya. So, wala pa akong automatic na pang-inflate. Kaya, ayan. Tara, setup ko muna to. So, ito guys, nahangin na natin yung inflatable bed natin. So, okay na to. Pwede na ako magpahinga dito mamaya. And then, ito yung gamit kong camping chair guys. So, madali lang din gamitin. Hindi ko na pala napakita yung pag-setup, no? Then, ito nga pala yung lutuan natin gagamitin ngayon, guys. So, lalagyan lang natin siya ng butane dito. Then, mamaya, magluluto tayo. Simple. So, ayan pa lang nagagawa ko ngayon. Hindi ko pa ito na sa setup. Pero ngayon, bigyan ko na ito ng oras na i-setup kung paano to kasi dito ako nahihirapan eh. Pero ito, okay naman na to. Medyo magulo lang yung gamit ko. Pero, yan na naman siya. As is na yan. So, ayun yung lutuan natin, yung mga gamit. Pinasok ko lang iba kong gamit kasi dami kong dala. So, ito na lang talaga yung natitira na hindi ko pa nasa-setup. So, tara, setup na natin ito. So, yun guys, tapos na natin i-setup tong fly sheet natin. Ito, so, parang trapal ng tent natin sa ilalim. Just in case lang naman na umulan, diba? At least meron tayong bubong. Medyo magdidilim na ako natapos guys. Eh, nagbubukas na rin yung mga ilaw dito sa Buhay Forest. So ayun, may mga ilaw siya sa mga puno. So saktong-sakto na rin yun guys kasi ngayon ko lang din na-realize na wala pala ako dalang ilaw. Naiwan ko yung ilaw natin para dun sa loob sana ng tent ko. And yun, nag-check ako ng gamit ko. Hindi ko nga siya nadala. So late ko lang din pala na-realize guys na nilalagyan din pala doon ng tali. Yan. So pa-comment na lang guys kung paano to i-setup ng madali kasi yun nga, nahirapan ako ngayon. First time kong gamitin tong trapal na to. And yun, nahirapan ako mag-setup. Natatanggal pa nga to guys, yung mga tali-tali na yan kanina. Napakahirap. Pero the rest naman, yung tent ko, madali lang, saka yung mga yan. Tingnan nyo sa loob ng tent ko guys. Pasensya na kayo, medyo makalat. Ayusin ko pa yan. Pero ang dilim, kaya good luck. Pero buti may ilaw sa labas. So yun guys, time check, 6:28 PM na. So dala ko tong lutuan ko, pupunta ako ngayon dun sa may CR kasi magsasaing ako para meron na akong gabihan ngayon. So tara, medyo inabot na ako ng dilim. Medyo late na talaga ako nakapag-setup. Nahirapan ako dun sa fly sheet. Fly sheet talaga. Day to day, March 10, Tuesday. Ako lang yung nagka-camping ngayon. So ayan, may playground sila. Kung may makasama kayong bata, is mag-enjoy sila dito. Habang nag-enjoy kayo mag-camping, sila pwede silang maglaro dyan. And bukas pala guys, try natin bumaba doon. Doon sa may ilog. So ito guys, ito na sa may CR area nila. And ito, try natin maghugas ng bigas. Please wash your dishes at the designated washing area behind this building. Sa likod pala. Please respect, quiet time dito guys is 11 PM to 6 AM. And ito guys, meron din sila ditong gadget charging station. Pero bawal ang power bank. Pwede kayong mag-charge dito ng phone, ng mga ganito, mga action cam. Pero yan, bawal lang ang power bank. So ayan, malawak siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 yung lababo dito. CR muna tayo guys. Yan, buksan natin yung ilaw guys para mas makita nyo. So ayan, may 3 urinal and then 3 shower area. And ito yung may mga toilet. Yan. So yun, malinis yung kanilang CR. Pagis pa tayo sa likod. Medyo madilim na ano. Naguluto. Then meron ditong designated na table saka chair na pwede rin kayong kumakain. Ay, evening ka. Kayo pala yung nagluluto dyan.
Ilaw. Wala kayong tindahan dito kaya? Sa alabas pa? Ayan, basta. Ah, 50 po, pag kami po ano ba? okay. Okay naman. Nakalimutan ko lang magdala ng ilaw. Dilim ko doon. Tapos lang po kami ano yan. Dito sa... Pinaslit mo kaya? Magkano po ang renta? Yan po. Marami na lang po ng Okay nga, pwede makairam ang dilim. Tinaram tayo kayo ng flashlight. Okay guys, makapag-sahig na tayo. Pagbalik, pwede na to. So tara guys, balik na tayo dun sa tent natin. Patay natin yung ilaw. Yan. Saktong-sakto, medyo nagugutom na ako. Yan kaya, thank you. Salamat. yung oras na buksan ang bonfire natin. Bon, para anong oras po ba? Ano? Pag marami, talagang alas 8 po yan. Pag kayo yung nag-iisip, Alas 6. anong oras po gusto niyo? Sige, mga alas 9. Okay lang kayo, hindi pa late yun? Di ba? Nag-iisip po naman kayo. Thank you kaya. Yan. So, mag-bonfire tayo mamaya guys. So, ayan, tinanong na rin nga pala ni Kuya kung anong oras mag-bonfire. Kasi may bonfire talaga dito guys. So, sabi ni Kuya, normally, 8 PM daw nag-i-start. Pero since ako lang yung guest, tinanong niya ako kung anong oras ko daw balak mag-bonfire. So, yun nga, sabi ko 9 PM. Kasi para nakakain na rin ako. Nakapagluto na tayo. Para mamaya, chill-chill na lang tayo. So, yun, napakadilim. Buti pinahiram tayo ni Kuya ng flashlight. And ito nga pala guys, yung pinahiram sa akin ni Kuya na flashlight. So, ayan, kahit pa paano mailaw na tayo. Saka ito yung isa. Sinabit ko na lang dito sa may bukana ng trapal ko. Para kahit pa paano mailaw tayo dito. Kasi yan, kung makikita nyo, napakadilim ng loob ng tent ko. And dito sa lutuan ko, diba, hindi ko makikita. So, sa susunod yun palang dapat talagang hindi ko maiwan kasi pag yan, katulad nito, pag gabi na, sobrang dilim. Kunin ko na tong sinaing ko. Yan natin dito. Ayan, saktong-sakto. Lak. Yan, hinaan lang natin ng apoy. Saing muna tayo guys, then mamaya luluto ko itong pagkain ko. So, ito muna ulam natin ngayon. Pwede ko naman nang hindi lutuin to, or pwede pa rin igisa. Pero wala naman tayong sibuyas bawang, kaya baka ito na yun, as is na to. And then, yan. Meron akong cup noodles dito, saka mani. So, pag nagutom ako mamayang gabi, pwede na yung mani. Then ito, almusal ko bukas. Cup noodles. Yan. So, yan guys, tapos na sinaing natin. So, pwede na tayong kumain ng dinner. Dami pala na ito. Sabagay, hanggang bukas ko na to. Noodles sa kakanin naman. Lit lang ng lagayan. Ito guys, tinanggal ko muna tong pole na to sa harapan ng tent ko. Ayan. Tinakpan ko muna yung buong tent ko guys kasi sobrang dilim. And since kakain ako ngayon, narealize ko mas maliwanag pa yung ilaw yan sa labas kaysa dun sa ilaw sa tent. Then ibabalik ko na lang mamaya pagtapos ko kumain. So tara, kain na muna tayo. Grabe ngayon guys, walang katao-tao ngayon dito sa Buhay Resort. Nagtsambahan ko na naman na tayo lang yung tao ulit. Feeling ko kasi talaga pag bandang mga Tuesday, Wednesday, yun yung mga talagang hindi gaano karami yung tao. Kasi kung Friday or Thursday na malapit na mag-weekends eh. Kaya yun yung mga tao na nagli-leave para long weekend, di ba? Sa day off ng Saturday, Sunday. Kaya ang pinipili ko talaga makapag-ride, Tuesday o kaya Wednesday. Hindi ganun karami ang tao. So guys, tapos na tayo kumain. Time check, 7:40 PM na. Tapos hintayin na natin mamaya yung bonfire na isa-set up ni Kuya. So yun, may mga isang oras mahigit pa ako para makapagpahinga rin. Yan ang itsura niya ngayong gabi guys. Walang katao-tao. Solong-solo natin tong Buhay Resort. So mga kuliglig lang mga maririnig mo dito. So lalong-lalo na mamayang gabi, no. Malilipit muna ako ng kinainan ko guys. Then yun, mamaya hintayin natin yung bonfire na isa-set up ni Kuya. So ito guys, time check, 9:06. So ito, dinala ko tong bag ng drone ko sa cellphone ko kasi
magcha-charge muna tayo ng gamit. So, yung CR nga pala nila guys is malayo pa, bandang dun pa. And yun nga pala guys, isa rin siguro sa dadagdag ko sa checklist ko sa next camping natin is tsinelas. So, kung makikita nyo yung forma ko ngayon, naka-short na ako. Saka, ayan, nakasapatos ako. Dahil wala akong dalang tsinelas. So, parang wala pa namang bonfire kahit sa side na to. Ayan. Mag-charge muna ako ng gamit dun sa may CR area. So, charge natin yung extra battery nung drone. So, ayan, buti dalawahan yung saksakan dito sa charger. So, dalawang cable yung malalagay ko. So, ang importante kasi dito is itong drone. Then, pati ito, yung battery ng DJI action camera ko. So, ito guys, time check lang, 9:19 PM na. So, yun. Ito, nagka-charge pa rin ako dito. Pero, yun guys, quick update lang din is nagka-setup na sila kuya ng bonfire. So, dito siya. Ewan ko kung kita dito. Banda, ayun, sa area doon. Yan, doon sila nagka-setup ng bonfire. So, ayun, maya-maya guys, pupunta na tayo doon. Okay na kuya? Okay, thank you. May outlet din po doon sir. May outlet din ba ron? Sa may kubo po yan. Okay. Dito kasi nakita kong charging area. Para makaupo rin po kayo. Para malapit-lapit. Okay, thank you. Thank you po. Yun, may outlet din pala dun guys. Kaya baka lumipat na lang ako ron. Para malapit-lapit tayo. Saka para makaupo na rin. So, tara. So, ayun guys, yung bonfire sa may tapat doon, ayun sa may malayo. So, dito ako mag-charge guys sa may kubo, dito sa may receiving area nila kanina. So, iwan ko muna tong cellphone ko dito. Mag-charge muna ako. So, ayan. So, ito guys, punta tayo sa may bonfire area. So, alas 9. Alas 9. So, ayan. Oo nga, 9:24 to be exact guys. So, ayan siya. Sana pala nakapagdala tayo ng marshmallow sa stick. Ayan o. And ayan, dinala ko na rin pala yung cellphone ko guys. Yung mga battery na lang ng equipment ko yung charge ko doon. Kasi tatawagan ko yung mag-ina ko. Iinggitin ko lang. Kasi di sila sumama eh. Uy, may palaka. So, ayan guys. May bonfire dito. Ang sarap. Ang sarap ng init. Whew. So, maraming salamat kila kuya na nag-setup na ito. Medyo nakakaya lang kasi mag-isa lang tayo ngayon. Then, nag-effort pa na buksan tong bonfire. Pero, okay lang naman daw. Ganun naman daw talaga yan. And grabe, sarap ng ganitong feeling guys. Bonfire, tapos yung mga puno, ang presko. Tapos yung stars, ewan ko kung kita sa camera ko, pero ang clear ng kalangitan ngayon. Kaya ang sarap sa pakiramdam. And upo muna ako dito guys. Enjoyin ko muna tong init ng bonfire. Ito guys, time check. 10:47 PM na. Kinuha ko na yung gamit ko dun sa kubo. And then yun guys, patay na rin pala yung apoy dun sa bonfire. Kaya ito, pabalik na ako ng aking lungga, ng aking tent. And medyo may mga naririnig din akong mga motor-motor guys. Kasi dito palang side na napwestuhan ko is daanan, yung gilid. So paminsan-minsan may mga dumadaan na motor. So ito guys, nandito na ako sa loob ng tent ko. So, yun lang guys. Magpapahinga na muna ako ngayon. So, good night and kita-kits bukas.
So nabigyan nga pala ako nila kuya dun kanina ng libreng kape. Inunlock nila ako. Habang nagpapalipad ako ng drone kanina, nakita ko sila, gising na rin pala. So ayun, nagkakape sila dun. Ayun, thank you. So ito na din pala guys yung na-realize ko no, sa first time ko na pagka-camp. So yung ganitong gising, yung parang ano lang, slow morning lang, hindi mo kailangan magmadali. Kumbaga hawak mo yung oras mo. So ito, tamang kape-kape lang muna. Then ayun yung tent natin, saka yung motor, yung Raider 150 Fi natin. Then ito yung background natin guys. Ayan o. Grabe, napakapayapa ng umaga dito sa Magallanes, Cavite. Specifically dito sa Buhay Resort. So nalilito pa rin ako sa Buhay Forest sa Buhay Resort. Yun nga pala, natanong ko rin kay Kuya kanina kung parehas lang ba yung may-ari ng Buhay Forest saka ng Buhay Resort. Kasi sabi ko parehas ng pangalan, di ba? So sabi nila yung Buhay Forest is iba yun kasi parang gobyerno daw ang nagpapatakbo nun. So gobyerno ng Magallanes ang namamalakad dun. Then itong Buhay Resort is private property. So ito guys, time check, 8:03 AM. So ngayon guys, ang gagawin ko siguro is maglalagan ako ng itlog, yung 4 na nabili ko kahapon kasi hindi ko na ito mauwi kung hindi ko rin nilalaga. Maubos ko man o hindi, at least hindi siya mababasag sa gamit ko. So ang ginawa ko nga pala guys is ito. Ayan, nilipat ko muna yung tira kong kanin kagabi dito sa mas flat na lagayan. Kasi dito ako maglalaga ng itlog. Ayan, dito nilipat ko yung sinaing ko kagabi. So ayan siya, marami-rami pang kanin, baka hindi ko maubos to. And then, hugasan ko na muna to. And then, ano pa ba dadaling ko? Hugasan ko na rin to siguro. Ayan yung pinagkainan ko kagabi. Saka itong baso na hiniram ko kay Kuya kanina para sa kape. So ayun, tara, punta tayo sa kusina nila. Yun, so ito guys, nakabalik na ako dito sa tent. Nakapaghugas na tayo ng mga pinagkainan natin kagabi. So ito, nandito na yung itlog. Nilagyan pa ng kanin. Kasi tinry ko tong takip, parehas lang pala sila ng takip na ito. So isa lang, kaya ito yung gagawin kong takip para dito. Then dito muna yung kanin, takpan ko na lang din to. Yan, laga muna natin tong itlog para may pagkain tayo. Yan. So ito guys, tapos na yung nilaga nating itlog. Nag-alarm lang ako ng 20 minutes para sure na hard-boiled egg. So patay na natin to. Yan, patay na. Lipat ko muna siya dito guys. Kopya. Yan. Ito naman, tatry kong gamitin to. Nilagyan natin na itong tubig. Ito yung nabili ko pa kahapon sa tindahan. Yan, lagay ko na lahat. So, nasa ng takip. Ito pala. Pa natin. Yan, ito naman ang pakukuluan ko ng saglit lang para i-prepare na natin tong cup noodles. Init. So, ayan guys, kumukulo na. Pwede na to. Yan, gusto na natin tong cup noodles. So, napakahirap ng mga putahe natin ngayon, no? Simpleng-simple lang, guys, no? Kumbaga, may makain lang tayo during camping, okay na yun. Saka na ako magdadala ng maraming abubot pag talagang gamay na gamay ko na yung pagka-camping. Kasi ngayon, first time ko lang, kaya mga instant na pagkain lang talaga yung mga pinlano kong dalin. Mga mabibilis lang gawin. Para at least, diba, hindi na tayo mahirapan sa pagkain. Kasi nahirapan ako mag-setup ng mga gamit ko kahapon. Kaya ito, basic na lang din yung mga kakainin ko para at least kahit papaano, diba? Madali lang ang buhay. So, yun. Tara, kain muna tayo guys ng almusal. So, ayun guys, tapos na ako kumain. Magpapahinga lang ako saglit dito bago tayo bumaba dun sa may ilog nila. And yun nga rin pala guys, no? Yun din pala kagandahan dito sa buti bumili ako na itong tent at buti sinetap ko kagabi, pinagtyagaan ko kahit napakahirap. Kasi yan, kung makikita nyo, so dyan ako nagluluto sa ilalim.
And may lilim siya dahil dito sa trapal. Kasi kung imagine niyo na walang trapal, 'di ba? Tent lang 'yun nandiyan sa ilalim, tapos ganito kainit. Ayan oh. Open, 'di ba? So, wala akong space para magluto at kumain. Sa loob, hindi naman pwede dyan kasi nandyan yung higaan natin, saka yung mga gamit. Kaya buti pala, pinagtsagaan kong i-set up tong trapal natin kagabi kahit hindi maayos yung pagkaka-setup natin, di ba? First time natin i-set up. Siguro sa susunod na camp natin, medyo magiging maayos na yan. So, ngayon yan muna yung kinayanan ko, guys. So yun, pahinga muna ako dito guys, and mamaya silipin natin kung ano meron dun sa ilog nila. So bababain natin yun. So ito guys, punta na tayo sa ilog dito sa Buhay Resort. So ayan yung entrance nya. Ayan, Buhay Resort, the river. So dito tayo papasok. And hanapin natin yung daan pababa. Sabi ni Kuya kahapon, may stairs daw dito eh. Parang 100 plus yung steps na bababain. So ito yung itsura ng daan pababa. So ayan guys, so, meron ditong parang waiting shed ng Buhay Resort River. And then may upuan dito sa gilid. And pwedeng pahingahan. Uy, ayun siya guys. Ang ganda oh, sa baba. So tara, puntahan natin. Silipin natin yung ilog. Maganda rin yung daan pababa guys oh. Metal stairs. And then dito semento. Ayan. So hindi kayo mahirapan bumaba. And then ayan, may hawakan naman sa magkabilang gilid. So ngayon na lang ulit ako nakapunta ng ilog guys. Sobrang tagal na nung ulit kong ilog. Kasi ang memories ko talaga sa mga ilog, yung dun sa amin, sa may 13, sa may Conchu, sa may lola ko doon, may pinagliliguan kami doon na ilog. Masarap sana magbabad oh. Babaw lang. So kahit dito lang kayo sa area na to, diba? Nakaka-relax na. Ayan. Saka doon, ayun, pwede rin doon. Pwede maligo doon. Tara, palipad tayo ng drone dito guys. Tingnan natin. Tapos na ako magpalipad ng drone and babalik na ako ngayon sa tent ko. So yun nga guys, bukod sa first time ko mag-motocamp, first time ko lang din gagamit ng drone kasi niregaluhan ako ng misis ko nung birthday ko ng drone. Yun, shoutout sa misis ko, maraming salamat sa drone na niregalo mo kasi nagagamit ko siya lalong-lalo na ngayon sa pag-vlog, no? So ito guys, nakataas na ako. Ito makikita nyo sa likuran ko. Ito yung mga pinaparentahan nila na family kubo. So ito yung tag to 2,000 pesos. Ilan ba ito? 1, 2, 4 na family kubo. So tara, bukas kaya ito. So tingnan natin yung loob guys. So ayan yung family kubo guys. Meron kayong terrace dito guys. So ayan, mayroon kayo dyang upuan, saka may lamesa. Dito rin, sa gilid. And ayan, may lababo kayo. May tubig ba? Okay. Then electric fan, salamin guys. Then yung kuryente. Then ito yung switch. Yan, gumagana. Bukas kaya. So ayan yung itsura ng family kubo nila guys. Meron silang double deck. So ang pagkakasabi ni Kuya kanina is good for 10 person tong family kubo. So 2,000 pesos lang to. Ayan, may mga outlet guidelines. So electrical outlets are for charging small gadgets, for cell phones and computers only. No power bank charging is allowed. Parang ganun din guys sa may brushing area nila, sa may kitchen, bawal din na power bank. So for gadget use only yung charging ports dito. So ayan, medyo malaki din yung family kubo nila guys. So tara, labas tayo. So yan yung family kubo nila guys. So pare-parehas lang naman yan. Pare-parehas lang ng design yan. Yung 4 na family kubo. And puntahan natin dito sa harapan guys kasi nandito naman yung kubo nila for couples.
So meron silang 3 kubo for couples. So ayan siya. So ayan, isa. Then dalawa doon. So ayan yung small kubo. So ayan. So good for 2 person. So tara, pasukin natin kung bukas. Wala, sarado. And sarado rin siguro yung iba. Pero good for 2 packs yan guys. And then ayan, may lamesa kayo at upuan dyan na pwede nyo kainin sa labas. At saka may bonfire din pala dito. May bonfire area. And pag nag-rent pala kayo dyan guys sa mga kubo, meron na rin kayong kitchen dito na malapit sa CR. So ayan, balik na tayo guys sa tent natin and magligpit na tayo ng gamit. Meron din pala sila guys na souvenir garden dito. Yan, so pwede kayo bumili ng halaman dyan. Then ito, lakad tayo pa balik ng tent natin. Then dito guys sa area na to is Buhay Resort Reflecting Grove. So ayan siya, yung may cross. Ewan ko lang kung pwede ring mag-events dyan yung wedding. So yun, pwede kayong mag-reflect dyan, magdasal, mag-pray. And after nyan guys, is itong Buhay Resort, the river. So dyan tayo bumaba kanina, dun sa may ilog. Then yun, kung makikita nyo dun, yung pulang bubong, yun yung CR and kitchen sa likod. And then, yung sa dulo dun, yun yung pavilion. And then, ayan yung entrance. So ganyan siya kalawak guys. Ayan. And ito, meron din pala silang zip line for kids. Ayan, medyo mahaba-haba rin yan. And then meron silang mga duyan, mga hammock. And then Buhay Resort Vegetable Garden. So ito guys, ang kanilang vegetable garden. So kagabi kasi ang dilim na, kaya hindi na ako nakapag-ikot-ikot dito, nakapag-explore. So ayan siya. And dito ako guys bonfire kagabi. Yan, dito sa area na to. And then dito guys, yung playground. Yan, medyo marami-rami ring activities sa playground. Kaya mag-e-enjoy talaga yung mga kasama nyong bata dito, for sure. And dun tayo sa dulo guys, kung makikita nyo yun. Ayun yung tent natin. And malapit na rin mag-check out. So 11:02 na, meron pa akong 1 oras para mag-prepare ng gamit. So yan, kita-kits mamaya guys. So yan guys, tapos na ako magligpit ng gamit ko. So yun lang guys, dito ko na tatapusin tong vlog na to. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa first moto camping experience ko. Ang grabe, napakasulit dito sa Buhay Resort guys, napakaganda. Nag-enjoy ako sa aking first moto camping experience. So para sa akin guys, 10 out of 10 yun, since sobrang nag-enjoy talaga ako dito sa Buhay Resort. And at the same time guys, napaka-convenient kasi meron na silang CR, meron na silang kitchen, and yan, marami ding mga attractions dito. Especially napakalaking tulong ng CR sa kitchen nila sa likod kasi as a beginner na moto camper, diba? Di ba naman talaga tayo sanay na wala yung mga basic needs na yun, diba? So yun, napakalaking tulong sa akin yun. And yun nga guys, ulitin ko lang ulit, ang binayaran ko dito ay 600 pesos. So 400 para sa entrance fee ko, and then 200 para sa moto camping. If hindi naman kayo magmo-moto camping guys, 400 pesos lang, pero doon kayo sa may entrance magpa-park. So, hindi nyo masasama yung sasakyan nyo dito. Kaya, yun, magbayad na kayo ng 200 pesos. And, yun nga pala guys, weekday rates yun Pag weekend is 500 pesos yung entrance fee. Then, 200 pa rin naman sa moto camping. And then, para sa mga bata guys, 11 years old pa baba, 300 yung rates pag weekends. And then, 250 naman pag weekdays. And yun nga pala guys, quick info lang din na yung overnight stay nila dito is from 2 p.m. to 12 noon, and then yung day tour is 8 a.m. to 5 p.m. So ilalagay ko na lang pala guys yung day tour rates nila sa screen. Yan. So yun nga guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa first moto camping experience ko. And sa susunod na rides or moto camp na lang ulit. So yun lang, J-Rides out.